Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa mga banateros, banateras worldwide. Nagbabalik po muli Coach Oli News PH. Sana pagpasok nyo pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. At doon sa mga hindi ko pa po subscriber, konting paalala lang, konting lambing lang po, pakicheck kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa po, ay mag-subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli. Yan. Huwag mong kakalimutan, Coach Oli. Ito po ang ating magiging balita ngayon. Duterte Senators, iimbestigahan si alias Risa. Meron na tayo ngayon. Sino si alias Risa? Sino si alias Santa Santita? Ilagay nyo dyan sa comment section, ha? Kung sino yon. O kaya, siguro, kung alam nyo kung sino yung binabanggit ko, bigyan nyo na lang ako ng magandang pangalan para sa kanya. Okay, sino to? Alias Santa Santita, alias Linisan, o si alias Risa? Sige, sige. Malagay nyo dyan kung anong gusto nyong tawag sa kanya. Pero gusto ko may alias. Okay. Pangalawa, Claire nakikisawsaw sa bangayan ni Risa. Ay, talagang hindi papatalo ang beauty ni Claire. Okay, okay. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Unahin natin itong patungkol kay Risa. Alam ko naman, paborito nyo hindi si Risa, si Claire, si Claire. Nalilito na ako dun sa mga babaeng unahin natin to si Claire dahil alam ko gusto nyo to. Meron ako ulit isang tanong. Pakilagay din sa comment section. Sino ang pinaka nakakabwisit na babae sa Pilipinas ngayon? Sino yung imahe na kala mo ay linisan? Kala mo walang bahid kung makapagsalita? Sino ang yung pag nakita mo pa lang yung pagmumuka, parang parang pumapasok na sa isip mo, sinungaling, 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 sinungaling. Budol, 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 budol. Plastic, 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 plastic. Ipokrita, ipokrita, ipakrita. Sino po? Sino po? Sige, lagay nyo sa comment section na. Okay, ito, pag-usapan natin si Auntie Claire nyo. Far from over ang bangayan ng Malacanang at ni VP Sara sa pinakahuling batuhan ng tirada. Kalkala ng trabaho ang hamon ng magkabilang panig. Hoy, kalkala ng trabaho, Claire. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ayon na rin sa RA 6713, public office is a public trust. So dapat ipaalam ano ang naging magandang resulta sa pagtatrabaho. Yan, napakagandang tanong. Public office is a public trust. Coming from you, Risa. Ay, Claire. Hindi, may pagkakaparehas na to sila ni Risa, di ba? Yan pa, tanong ko sa inyo. Saan nagkakaparehas si Risa at saka si Claire? Okay, sabi niya, public office is a public trust. Si Marcos ba nagpa-drug test na? Di ba? Sinasabi nyo na bakit hindi nyo patunayan kung adik si Marcos o hindi? Nasa inyo ang burden of proof. Hindi po yun ang issue. Hindi naman po dinidemanda si Marcos na, nakademanda ka Marcos dahil adik ka. Wala namang ganunan eh. Ang sinasabi nila, dapat ang presidente ay pinagkakatiwalaan. At paano pagkakatiwalaan kung sabi ni Tatay Digong, siya ay gumagamit? Kaya nga, para mapatunayan, dahil siya ay may bahid ng droga, according to Tatay Digong, dapat magpa-drug test si Marcos. Hindi ito madadaan. Akala mo ba, Claire, pag sumagot ka, yung pag-iisip ng taong bayan na gumagamit ng Coca-Cola si Marcos ay mawawala dahil sumagot ka? Yung pagdududa ng taong bayan dahil sinasabi nyo na kayo ang nagbibintang kay Marcos na siya ay drug addict. Kayo magpatunay sa tingin mo? Mawawala yung duda ng taong bayan sa kanya? Uulitin ko.
Ang importante rito, nagtitiwala ang taong bayan kay Marcos. Paano magtitiwala ang taong bayan kung ang pinuno mo adik? Ulitin ko, hindi natin pinagbibintangan si Marcos. Pero bakit hindi siya magpa-drug test? Ikaw ba, ikaw ba, Claire? Napag-iisa ko na silang dalawa. Ikaw ba, Claire? Papayag ka, driver ng anak mo, adik? Sige nga. Mga kasama mo sa bahay, adik, payag ka? Oh. Kung sabihin nung driver mo, ikaw nagsasabi sa aking adik ako di ikaw magpatunay, ano sasabihin mo? Hindi eh. Ang usapan dito, may tiwala ba ako? Ipagkakatiwala ko ba yung anak ko sa'yo? Hindi naman kita dinidemanda para sasabihin mo ang burden of proof nasa akin. Namang klero. Kaya alam mo, huwag kayong magsasalita. Ha? Sa lahat ng magsasalita about public office is a public trust, you are the least person na may karapatang magsalita nito. Dahil yung amo mo na pinatatahol ka, takot magpa-drug test. Kung walang ma-report, baka walang natrabaho. Huwag nang Yan, ito pa, isa pa, ulitin ko. Kung walang, kasi ito binibintangan nito si Claire, yung pagpunta sa saan sa ito sa Australia ni BP Sara, no? So kung sabi niya trabaho 'yon pero walang mai-report. Bakit siya sa'yo magre-report? Kung ako si Vice President, sa tingin mo magre-report ako sa inyo? Binabalasubas nyo nga ako. Kung ako si Sara, hindi ako magre-report sa inyo. Nek-nek nyo. Magre-report ako sa taong bayan. Doon ko sasabihin ko ano yung ginagawa ko. Hindi sa'yo. Hindi kay Marcos. Sino kayo sa buhay ko? Ganon. Yan ang sasabihin. Kung ako si napagbubuhol. Kung ako si BP Sara, nakaw. Asa ka pa. Diba? Pero speaking of trabaho, 3 taon na nga kayo eh. Anong report nyo? Anong infrastructure? Anong nagagawa nyong trabaho sa taong bayan? Ang daming gutom. Yung baha. Bilyon-bilyon ang proyekto natin sa baha. Bumabaha pa rin. Saan napunta yun? Tapos kayo pa may gana magtanong na, umalis lang? Papuntang Australia? Siya naman ang gumastos? Kine-question nyo pa? Ang kapal na mo. Parang ako na ikukumpara ko ito sa isang adik. Example lang to, Claire, huwag ka magagalit ha. Baka magalit yung amo mo eh. Isang adik. Tapos sisilipin mo, ay grabe siya, takot siya magpa-drug test. Adik siguro yun. Pero siya nga adik. Ganyan ang ginagawa mo. Yung isang araw gusto mo mag-report sa inyo? Wow! Ito sasabihin ko sa iyo, Claire. You cannot force respect. Kung walang respeto si BP Sara diyan sa nagpapatahol sa iyo at sa nagpapakain sa iyo, we cannot blame BP Sara. Kasi ginigain po, tinatrabaho po ang respeto. Hindi hinihingi sa presscon. Hindi idinidemand yan. Mabait pa nga si BP Sara. Naku, kung ako talaga Vice President. Lalo ko pang babarahin yan. Ligoy-ligoy pa. Sa ilang linggong batuhan ang tirada ni Vice President Sara Duterte at ng Malacanang, isa lang daw ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro. Nasaan ang ebidensya na talagang nagtrabaho ka? Nitong Hunyo kasi, inamin ng bise na personal trip ang kanyang pagpunta sa Australia at Malaysia. Pero dahil siya naman daw ang nagbayad ng trip expenses, wala raw siyang responsibilidad mag-disclose ng impormasyon. At bukod sa perfect example daw ng isang bobo ang pahayag ng palasyo tungkol sa kanyang mga biyahe, hindi siya kundi ang gobyerno ang nagtatago sa mga issue. That is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para
Tama yan. Pansin nyo ba? Biglang naging laman ng balita si Bongbong kasi magsosona na. Trabaho siya rito, lahat na lang. Naging karpintero, naging teacher, di ba? Paikot-ikot. Hindi naman niya dating ginagawa. Claire? Ganyan ka na ba kabobo, Claire? Dati ka namang vlogger. So, ako kasi nakaka-relate ako sa vlogger, nakikita natin yung ginagawa ng mga politiko. Anong nangyari sa'yo, Claire? Parang bigla kang nabulag. Tama sinasabi ni BP Sara eh. Ginagawa siyang pantakip. Itong Marcos, wala talaga akong katiwa-tiwala. Hindi po tayo aasenso sa panahon ng Marcos. Kasi imbis na gumagawa sila ng paraan para solusyonan ang problema ng mga Pilipino, ang hinahanap nila, yung masisisi nila para mapagtakpan yung kanilang pagkukulang. Garapalan na po. Garapalan na yung kanilang pang-aabuso. Hindi talaga nila aayusin ng Pilipinas. Wala akong katiwa-tiwala sa Administrasyong Marcos. Proyekto, kawalan ng Mamaya po pag-uusapan natin yung mga Duterte senators. Sasampahan o iimbestigahan si Risa Hontiveros. programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. Ang buwelta naman ni Yusek Castro. Ang kakulangan po sa kaalaman sa batas, sa ethical standards ay hindi po maikukubli sa pagmumura o pang-iinsulto. Sino ba sinasabihan mo dyan, Claire? Yung amo mong si Marcos. Diba? Ito si Claire. Yung parang nakikisawsaw sa issue ni Risa. Kasi alam naman natin na may malaki pong issue si Risa. Hindi natin maintindihan kung ito ay style ni Claire na parang ayaw niyang mawala. Ayaw niyang mawala sa limelight, ayaw niyang mawala sa diskusyon, ayaw niyang mawala sa sirkulasyon, kailangan na relevant siya parati, kaya daldal ng daldal. No, yung wala namang kwenta sinasabi. Alam niyo yung sabaw? Ganyan na po ang mga pinagsasabay nitong si Claire. Sabaw na po. Hindi po hindi po katangian ng isang abogado yung ganitong klaseng utak na sabaw. No, isipin mo parang sinasabi niya na hindi madadaan. Ano yung sabi niya? Yung hindi madadaan ko sa pagmumura yung ganito, ganyan. Nako, yung amo mo nga. Di ba? Ikaw nga, Claire, ano bang nagagawa mong trabaho sa Pilipino? Hindi nga, di ba? Sinisilip niyo yung trabaho ni BP Sara. Ikaw ba? Anong nagagawa mong trabaho? Wala. Yang kadadaldal mo ba? Natutulungan mo mga Pilipino? Yang kadadaldal mo ba? Mabubusog ang mga Pilipino? Yang kakabanat mo ba sa Duterte? Yan ba ang isang trabaho mo? Na ikaw'y sinasahuran ng taong bayan para banatan ng Duterte? Ano ang silbi mo sa mga Pilipino? Di ba, Alisana, dumagdal ka dati, wala akong pakialam sa'yo, vlogger ka eh. You are earning your own money. This time, ang nagpapakiain sa'yo, ang kinikita mo galing sa Pilipino. Ano ang naiambag mo sa mga Pilipino? Anong naitutulong mo sa mga Pilipino? Wala. Ang ambag mo lang kay Marcos. Yun lang. Doon ka lang nakakaambag. Siguro sa mag-asawa. Siyempre, sasagot ka dahil hindi kaya sumagot ni Bongbong. So tago siya sa palda mo. Hanggat nakaupo si Bongbong, haya-hayang buhay ni Lisa. So sino na pagsilbihan mo? Di si Bongbong at si Lisa, yung mag-asawa. Haya-hayang buhay nila. Sa Pilipino, wala kang silbi.
Simple lang naman po. Bakasyon o trabaho? Siya naman po ang nagbanggit na trabaho, nagtatrabaho. Not on a holiday. So kapag nagtrabaho, dala ang posisyon, dala Una-una, sasagitin ko ito, ha? Yung binabanggit mong ethical, si Marcos ba may ethics? Let's talk about ethical. Yung ginagawa ni Risa, unethical. Nagbabayad, di umano, ng mga testigo. Sinilip nyo ba? O dahil double standard kayo, mga ipokrita kayo? Si Marcos ba? Are you talking about ethics? May problema ang mga Pilipino sa Iran, dyan sa Israel? Nagpunta ng Japan biglaan? Naghihirap ang mga Pilipino manunood ng concert? Ethics sa ethics, you are talking about ethical. ang bandera ng Pilipinas, may official functions. Naninindigan Ako, yun lang ang sagot ko dito kay Claire. Una, gastos niya. Hindi naman gastos ng pera ng taong bayan. Di ba? Halimbawa, kami, wala kayong pakialam kung magkano kitain namin. Dahil kinikita namin to. Pero pag patungkol na sa mga opisyal, yun ang pera na ng taong bayan eh. So hindi naman niya ginamit yung pera ng tabayan. Tsaka uulitin ko. Hindi siya kailangan mag-report sa'yo. Hindi siya kailangan mag-report sa presidente, sa taong bayan. At alam ng taong bayan kung anong tinatrabaho niya. Ngayon, kung hindi mo alam, bobo ka. Yun lang naman, yun ang totoo eh. Bakit kami alam namin, ikaw hindi? O di lumayas ka dyan. Baka walang tiwala sa inyo, kaya hindi nyo alam. Oh. Kami nga hindi namin alam kung ano tinatrabaho ni Marcos. Nasa happy, baka nasa happy ngayon si Marcos. Diba? Ilan ang Pilipinong gutom? Ilan ang Pilipinong walang trabaho? Anong tinatrabaho ni Marcos? Happy moment na naman siya. Official functions. Naninindigan pa rin ang bise na political persecution ang kanyang impeachment. Sa usad ng trial, malapit-lapit na ang inaasahang appearance ni VP Sara. Iha. Hindi lang si BP ang naniniwala na this is political persecution. In my opinion, even you naniniwala ka that this is political persecution. Even the Dilawans, the Reds, the senators, the congressman, admit man nila o hindi, they are not stupid. They know that this is political persecution lang. Even yung mga boss mo, yung mga producer mo, yung may-ari ng istasyon mo, in my opinion, naniniwala sila that this is all political persecution. Yun ang sa tingin ko, ha? Kasi kabobo mo naman kung hindi mo nakikita to. Hahabulin mo yung 150 million na confidential funds. Ang tataas nga ng confidential funds ng mga iba. Huwag na alisin natin dyan, baka sabihin sinisigawan ko siya. Di ba? Yung sinabi nga ni Chanko, pipirma lang sila 150 million eh. Okay lang sa inyo? And eto si Claire, talking about ethics, ethical? Ethical ba yung ginawa nila ng pinsan ng amo mo? Umimik ba kayo? Si Sara ba ang unethical o kayo? Diba? Nakikisaw-saw ka lang eh. Nakikisaw-saw ka, this is the time of Risa. Issue niya ngayon. Huwag ka makisaw-saw. Huwag ka makirelevant. Ha? Punta tayo kay Risa. Okay, ito pag-usapan naman natin to si Risa. Si alias Risa. Si alias Linisan. Si alias Santa Santita. O sige ha, pakilagay nyo dyan. Anong magandang itawag natin kay Risa? Kasi kung siya, mayroon siya, excuse me, alias Rene. Ako kasi naisip ko talaga kay
kay Risa na pangalan, alias linis o alias ipokrita. Pag talagang pinakinggan mo siya ito'y ginagawa ko, habulin natin, dapat nating imbestigahan si BP Sara, dapat talaga siya matuloy ang impeachment para sa taong bayan. Ipokrita! O sige, pakinggan natin to si alias Ipokrita. Hindi si ano yan. Hindi siya yung topic niya si alias Ipokrita. Itong ginagawa ni Ontiveros because as early as I think the impeachment of Chief Justice Corona, there was already a testimony during the course of Senator Miriam Santiago's interpellation of the witnesses. There was one witness who revealed that when Senator Miriam says, where did you get all these documents, that you are using? And these are all hearsay. And the witness says, well, ma'am, it was turned over to us by Senator, he was not yet a senator at the time, by Mrs. Ontiveros. Ganyan pala to talaga si Risa. Ha? Ugali niya na pala. Meron na siyang strike 3 kay Topacio. Dati pa pala, talagang may ganun kasing tao, di ba? Merong kanya-kanya tayong hilig. Si Risa pala ang hilig, witness tampering. Witness lagayan. Oh, ay kung susundan natin yung sinasabi nito, di ba? Talagang mahilig kumausap ng witness, pumilit ng witness, magtago sa condominium niya ng witness, magbayad ng witness, mag-fabricate ng witness about kay witness. Oo, witness yun. Witness Risa ka dapat Ang tawag, ito, di ba? Ugali na pala nito si alias Risa talaga itong yung diktador sa mga witnesses. Pambihira. Hindi pa siya senador, ugali niya na. Alam nyo, ako ganito ang tao. May kasabihan. Makikita mo sa isang tao ang totoong ugali niyan pag yumaman. Dadagdagan ko pa. Pag ang tao nalasing. Halimbawa, yung isang tao palaaway. Pag yumaman yan, lalong magiging palaaway yan. At pag nalasing yan, lalong nagiging palaaway yan. Halimbawa, babaero. Nako, pag ang babaero nalasing, yari ka dyan, lalo magmababae yan. Di ba? Sa mga kalalakihan, tama o tama-tama? Pag ang lalaki, babaero, pag yumaman yan, nako, lalo mambababae yan. Di ba? Na lalong yung ugali niyang masama, lalong napapalaki. Eto pala si Risa. Hindi pa senador, ugali niya yan. So pag yumaman si Risa, sa tingin ko mayaman na siya ngayon. Yung ugali niya nagbabayad ng witness, lalong lalala. Paano kaya pag nalasing si Risa? Siguro kaya pangingi. Yung kainom niya. Ay! Ilaglag mo si Marcos. Ay! Ilaglag mo si Duterte, pati sa inuman. Ay! Cheers! Ilaglag nyo si Pastor Kibuloy, Yan. Diyan mo makikita ang totoong ugali ng tao. Pag yumaman tsaka nalasing, namamagnify yung masasamang ugali. So, if you look at all of these things, there seems to be the attitude of, trying to subvert the truth Manipulate. by using witnesses who are perjured. This thing about, bribing witnesses, being a senator, should be investigated by the Committee on Ethics. Ayun. Pupuntahan natin. Dapat maimbestigahan daw to ng Ethics Committee, no?
Pero yung ugali ni sinasabi ko sa inyo ni Risa na ganyan, ako delikado po yan. Kaya mo kasi minamanipulate ang mga bagay-bagay, controlling ka. Ulitin ko sa mga example, doon sa mga kalalakihan, nagkaroon na kayo ng siyota na controlling. Ang hirap, nasubukan ko yun. Oo, gusto ko ibalik sa nanay agad-agad. Napaka-controlling. Lahat ko kontrolin. Kahit hindi lang mga kababaihan, mga kababaihan naman, nagkaroon kayo ng boyfriend ganyan. Napaka-controlling. Hindi ka lang mag-message, nagagalit. Gusto niya, kontrolado niya lahat ng bagay. Diktador. Ito nakikita ko kay Risa. Napagpalit ko na yung dalawang buwisit. Ito nakikita ko kay Risa. Controlling. Kasi bakit mo pipilitin lagi ang mga witnesses? Para ilaglag ang Duterte. Yan ang dulot niyan eh. Damay lang si Pastor Kibuloy pero talaga ang gusto niyang banatan Duterte. Dahil hindi niya kaya manalo. Risa, hindi niya kayang manalo nang andyan si Sara. Kaya binabanatan ang Sara. Tambaluslos, hindi niya kayang manalo nang andyan si Sara. Kaya binabanatan ng Sara. Nagkukuntsabahan sila ngayon. Ang Marcos, ayaw ng taong bayan hanggat andyan si Sara. So lahat, insecure kay Sara. Kaya nagkampi-kampi yung mga animal. Pero pag-usapan muna natin tong kay Risa. Yung kababuyan, yung krimen, whether ang nagsisinungaling ay si alias Rene, patas lang po tayo dito o si alias Risa ang nagsisinungaling. Nagganap po yung krimen, ang nababoy po yung Senate hearing. So dapat, imbestigahan to ng Ethics Committee. Hindi kayo pwedeng tatahimik. Yan po yung panawagan natin dati pa. Hanggang ngayon, isisigaw ko to. And here, I call upon my good friends in the Senate, especially Robin Hood Padilla, who's a do-nothing senator. It's about time he should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this Ethics Committee case against Hontiveros for perpetuating this, or Bato or Bongo. Ako, I agree. Pero dadagdagan ko. Hindi ko na kailangan tawagin ng kung ano-anong pangalan si Robin. Sa akin, may punto eh. Kung talagang mahal nyo si PRRD, kayo sa mga senador, yung mga nagkiklaim at naging senador because of PRRD, huwag naman kayong manahimik. Kaibigan natin itong mga ito, sinuportahan natin to all through, kinampanya natin itong mga ito. Suportado natin to, Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Bato, I respect you. Pero wag naman kayong tumahimik dito. Si Bato nagsasalita na. Kaya nga binabanatan siya ni Risa eh. Sana Senator Robin, Senator Bongo, magsalita din naman kayo. Diba? At hindi lang sila. Ikaw din, Amy. Diba? Tahimik ka rin dyan. At hindi lang yung mga senators na Marcoleta. Yung ibang senador. Hindi ito porket Duterte lang. Ulitin ko, ang nababoy dito yung Senado. Sa Senate hearing ginawa eh. So whether you are maka-Marcos, you are maka-Tambaluslos, or you are maka-Duterte, dapat itulak nyo ang investigasyon nito. Kayong Tulfo, huwag kayong manahimik dito. Ang tatapang ninyo eh. Ngayon, nananahimik kayo. Lahat to panawagan. No, pero I still believe dito kila Robin at saka kila Bongo. Naniniwala ako na mahal talaga nila ang Duterte.
at mananawagan sila at iimbestigahan to sa Ethics Committee, itutulak nila to. Baka inaantay lang yung 20th Congress. Kasi nga hindi pa naman nakakapanumpa. Pero kasi si Bato, nag-react na po dito eh. Eh yung iba ni reaction wala. Parang walang nangyari. Parang it's just another day in the office. Hindi po. Malalim po ang ginagawa nito si Risa. Ha? Krimen po yan. Illegal po yung ginagawa ni Risa. Huwag po kayong manahimik. Aantayin namin. Sana pinakamatanggal bago pag nanumpa na kayo sa 20th Congress. I call upon them to file cases against Hontiveros. This is so much. For so many years, he's doing this, allegedly. So it's about time that they should also do their part. Tama. Ang tagal na niyang ginagawa. Pero kasi, ulitin ko, ito yung pinakamatindi. Dahil sa Senate hearing mismo ginawa. Nagpakulong. Pinakulong si Pastor Kibuloy. Pinagbintangan ng dating presidente at ang vice president. Aba naman mga senador, galaw-galaw naman kayo. Baka ma-stroke kayo dyan. Wag lang lagi yung impeachment ang pinag-uusapan ninyo. Baka nililigaw kayo ng taong bayan eh. Ako nga, duda pa nga ako kay Claire eh. Kaya putak ng putak ngayon para wag mawala ang issue kay Risa. Duda ako dyan. Kasi ang mga pinklawan ngayon napakatahimik eh. You know, they became senator, they became somebody because Duterte made them. So it's about time that they should give him in return. So for you and Attorney Topacio, are you planning to file any additional case against Senator Risa based on this recent event? We'll discuss that, no? Right now, Mag-file din kayo! Hindi. Ako naniniwala ako sa kanila, no? Actually, si Atty. Topacio, hinamon niya na si Risa. Demanda mo ko. Kaya hindi ko maintindihan si Risa, bakit ang dami niyang gustong idemanda, yung naghahamon ng demanda, ayaw niyang idemanda. Dahil maraming ilalabas na ebidensya si Topacio eh. Kaya naghahamon ng demanda. there's no such move yet, but it's more of our appeal to the members of the Senate to, clean up, to clean up the Senate of scalawags like this, Hindi, alam nyo, hindi po dapat manahimik dito ang taong bayan. Sa nangyayari ngayon, dapat patuloy natin to, dapat tuloy-tuloy ito. Nang hindi makalilimot din yung Senado. Kasi parang ang focus lahat ng mga senador ngayon, lalo na si Achiche, yan si Tito Soto, yung mga yan, nagmamadali lagi sa impeachment. Kasi syempre, andyan yung TV eh. The full attention of the whole Philippines andyan. Alam naman natin, artista yan si Achiche. So, gusto niya yung attention. Di ba? Hindi lang si Achiche. Yung mga senador, lalo na yung mga tatakbo sa 2028. Gusto nila yan. So, dapat, huwag natin tigilan nito si Risa. Ha? Hindi natin pinagbibintangan si Risa. Malay mo, si Alias Rene ang nagpeke. Pero kailangan imbestigahan sa Ethics Committee para malaman natin sinong nagsasabi ng totoo, di ba? Ganun lang yan. Patas naman tayo eh. Gustuhan nating imbestigahan si Alias Rene, gusto rin nating imbestigahan si Risa. This time, imbestigahan silang parehas. Diyan sa Senate. Maraming salamat po doon sa mga hindi pa po subscriber ni Coach Oli. Subscribe po kayo at sana huwag niyong kakalimutan i-like tong video na ito. Maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Subaybayan niyo po ang Banarteros Brothers every day, every night, 8 p.m. sa SMNI. Thank you.